Magiging mainit po malamang ang talakayan mamaya po sa pang-11 pang-araw, 11th day, the impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At ang pag-uusapan dyan ay yung tungkol po sa mga tax record at mga bank record, etc. etc. Yan din po ang naging tinakbo ng impeachment noon ng pag-impeachment kay dating Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kahit makikibalita nga tayo kung paano ba ito dapat natin maunawaan. Nasa ating linya po ang miyembro po noon ng defense ng Corona impeachment at dating dean ng Pamantasan Lungsod ng Maynila Law School, si Attorney Jose Roy III o si Dean Roy. Dean Roy, kamusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Tinida dito sa DCWB, Radyo na TV pa. Good morning. Magandang umaga, Orly. Magandang umaga, mga kababayan, and to the rest of the people, good morning. Maraming salamat. Hindi naman namin ginulo ang iyong paghanda. Meron ka bang hearing? May bista ka ba ngayong umagang ito ng Lunes? Mukhang maraming mga trial na nangyayari ngayon sa mga... Sanay na ako sa iyo, Orly. Sanay na ako sa iyo, Orly. Salamat po. Anyway, Dean, tulungan ako pakipaunawa dahil maraming mga nagtatanong kung ano ba talaga ang halaga, kung ano ba talagang purpose, kung sakasakaling idulog sa Supreme Court o sa mga hukuman ang pagtutol ng isang pribadong individual na isama siya sa investigasyon sa impeachment, yung kanya namang esposo o esposa ang dinirinig. Gaano ho ba ito kaimportante? Gaano ho ba kahalaga ito? At ano ho ba ang dapat na tumbukin sa gatong uri ho ng pagdinig sa impeachment trial? Dean Roy. Nawala na si Dean. Andyan lang siya kanina. Dean? Palagay ko na ilipat ng channel. Lumipat siya siguro sa radyo. Okay na ba? Dean Roy, narinig niyo ako? Issues tayo ng konti. Dean. Now I can hear you. Can you hear me? Okay, go ahead po. I heard your question. Okay. Ang karapatan ng pribadong individual ay parating ginagalang. Pero pagdating sa investigasyon at sa paglitis ng mga kasong impeachment tulad ng accountability, may accountability issues. Napakalawak ng kapangyarihan ng korte. Dito sa kasong ito, kini-question ni Attorney Mans Carpio yung kanyang pagkadawit sa paglitis kay VP Sara sa impeachment. Mangyari, hindi naman siya public officer at si Inday Sara lang. So parang ang ginigiit ni Ginoong Carpio, dapat yun lang mga impormasyon at ari-arian na kay Sara, yun lamang ang dapat pag-usapan o isama dito. Ngayon, Dean. Napaputol-putol si Dean Roy. At mula 1988, ang sistema ng mga ari-arian ng mga mag-asawa ay sinasakop ng tinatawag na absolute community. Property, in other words, property. gaya nga ng sabi sa English, what's yours is mine and what's mine is yours. Lahat po nung ari-arian nilang dalawa, maliban sa mga ilang exception, kung konti lang yun, ay pareho silang nagiging may-ari. Ito man ay pagmamay-ari na nila nung sila'y kinasal o ito'y kinita o kikinikan, kayong dalawa mag-asawa ang pareho may-ari. Ang namamahala lang, pangkaraniwan, ay ang lalaki. At yung pasya niya masusundan. Pero hindi naman parating gano'n ang sitwasyon. Ngayon, itong pagtutol sa BIR records, sa kanyang pagbukas ng kanyang mga bank accounts, palagay ko hindi magtatagumpay. Sapagkat, sabi ko nga, ayon sa batas, si Vice President ay may-ari ng bahagi ng mga ari-arian na tinutukoy nung BIR records at na nandun sa bank accounts ni Ginoong Carpio. So, yung perang yun, kahit nakapangalan pa kay Attorney Mans Carpio, kalahati nun kay Vice President Sara. Yan ang sistema ng batas natin sa panahon na ito. Ang
magiging exception diyan, prenuptial agreement. Yun. Ang prenuptial agreement po ay isang kasulatan. Kasulatan, kailangan po nakasulat ha. Parang kontrata po yun. Mm-mm. Na bago kayo ikasal, dinideklara nyo na Mm. na hindi po magiging pagmamay-ari ng mag-asawa ang lahat ng ari-arian nila. Bago sila ikasal. Bago sila ikinasal. Kailangan bago kayo O, kasi ikasal. baka sabihin, meron ding agreement kahit kasal na sila. Walang ganon. Wala akong ganon. Pwedeng mangyari after na ikasal kayo. Ah. Gagawa kayo ng tinatawag. Let's say, kinasal kayo, walang Kita ko, prenuptial akin. agreement. Ganon. Hindi, walang agreement. Eh di lahat yun, hati-hati, di ba? Sosyo kayo bigla. Ngayon, pag kinasal na kayo, naging mas matagumpay yung isa. O kaya yung kanyang mga aktibidades parating nadadawit sa asunto. O minsan, ang gusto nun para sama, nagkakaroon ng judicial separation of property. Yung mag-asawa, pupunta ngayon sa korte at sasabihin, either one, maghihiwalay na kasi kami, kaya gusto na namin hati-hatiin to. Two, gusto na namin, halimbawa, nanggaling sa iba't ibang kasal, gusto na namin mamigay ng mga pamana sa iba't ibang mga anak. Kung ano man, ang tinatawag na judicial separation of property, hahatiin ngayon ayon sa kasunduan ng mag-asawa. O ito sa lalaki, ito sa babae. Sila magdedeklara noon, pupunta doon. At kailangan itong paghiwalay ng pagmamay-ari ay walang pangloloko, walang fraud, walang pang-estafa. Hindi ito ginagawa para makaiwas sa obligasyon o makaiwas sa pinagkakautangan. Saka parang, kaya lang, pag ito, yun kasi kailangan merong korteng makialam. At pag ginawa mo yan, magbabayad malaking buwis ay yung prenuptial agreement or yung judicial separation of property. Yung mga ari-arian ng mag-asawang Carpio, Duterte Carpio, ay sila pareho ang may-ari. Ngayon, meron pa isang bagay na siguro hindi masyadong dinidiscuss. Tandaan po natin, pareho kasi silang abogado. So, posible, at ito nangyayari talaga, Orly, meron mga ari-arian na nakagarahe. Kumbaga, nandun muna, hawak-hawak muna ni Attorney Carpio. Ukol sa kanyang trabaho bilang abogado na hindi niya maaaring ibunyag kung sinong tunay na may-ari nun dahil yun ang bahagi ng trabaho niya, or hindi pa malaman kung sino dapat ang maging may-ari nun. So sa pansamantala, sa kanya muna ipinaparada o ginagarahe. Minsan ganun po ang nagiging Okay. Isang ano na lang, isang punto na lang. ng abogado habang malaking mana, may malaking pera para hindi magkagulo. Ang ginagawa, dinideposito muna doon sa abogado. Ikaw muna maghawak niyan, at pag tapos na, ikaw ang magbigay kung sino maging tama. May mga ganun sitwasyon. So, yan, tignan natin kung gagamitin yan na dahilan para sa mga ibang ari-arian na lilitaw. Okay. Isang punto na lang kung sakaling hindi mo matapos ang explanation dito sa last question ko, ituloy natin ito tomorrow o the following day. Kasi parang may mga katanungan ngayon regarding sa mga kasong hawak ng ombudsman regarding flood control. Napayagan magpiyansa si dating Senador Bong Revilla na sa ating mga kababayan, pag nakapagpiyansa ka, iisipin mahina ang kaso. At yung pangalawa, yung pagtanggap sa statement ng mga dating bodyguard ni Congressman Zaldico against former Speaker Romualdez na para sa kanila nung una, parang hindi ka panipaniwala yung affidavit, yung joint ginawang isa-isa, katanggap-tanggap na. Paano ito paliliwanag sa ating mga kababayan, Dean Roy? Orly, ako'y nababahala. Ang unang pahayag, kaya bigla akong napakinig. Ang unang banggit na ombudsman nung lumabas yung piyansa para kay Senator Revilla, trinabaho daw. Importante. Pangit naman na salita. Napan siya dahil ang mga kalaban niya, mga magagaling na abogado at kayang bayaran ng malalaking pera. Kaya daw sa hirap na hirap.
Pero alam niyo sa totoo lang ang sa aking, karanasan, yung kaso natatalo 'pag mahina. Ngayon Mm. sinasabi niya na trinabaho. Ano sinasabi niya? Nasuhulan yung mga puwes. Mm. Tapos, ang sabi pa, kakausapin daw niya yung Chief Justice tungkol dito. Oo. Ano yun? Di sino nagtatrabaho ng kaso? Sus Oo. Maria Joseph, itong yan sa ebidensya, Oo. ilang ulit niya nang sinasabi, kukunin niya yan si Bonoan at gagamitin na testigo laban kay dating si Romualdez, di Oo. ba? Mm. Oh, ngayon ang sabi niya, 'pag hindi namin nagustuhan ibabalik ko siya sa kaso. Aba, Alright. para bang tinatakot yung tao na Then, wala na siyang opsyon, hmm. di ba? Din, Yung i-ano, marami kaming kinakailangang i-adjust sa signal, napuputol-putol ka na naman. Hindi ko pa naman gustong picture mo 'pag naka-freeze kang gano'n. Din, okey na ba ulitin natin ito, ipagpatuloy oh, natin 'to at, next time hahanap tayo ng maganda-gandang signal. Magpapadala ako ng antena diyan sa kung nasaan ka man. alam Ang mo, sayang, kung Orly, sa masarap saka susunod, napuputol, eh. Din, thank you, salamat po. Baka maputol ka naku, na naman, eh. bye-bye, Okay, Orly. thank you. Pagbababay na lang napuputol-putol pa si Dinroy. Dinroy, mukhang papabendisyon ako kahit lugar kung nasaan ka.